gabi mga kapatid. This is Pastor Don from the United Kingdom, London. At binabati ko kayong lahat ng isang magandang gabi. Ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig, ang ating mga bishop, ang ating mga pastora, ang ating lahat ng mga kapastoran at mga pastoral staff. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. And binabati rin natin ang ating mga tithers, ang ating mga givers and partners, supporters ng church. Mga kapatid, I would like to, in our daily devotion, I would like us to discuss about the key to facing your financial crisis and never being moved. Ano ang susi sa ating pagharap sa mga krisis, sa mga kahirapan? And there was a word in the book of Jeremiah, chapter 17, verse 5 to 8. Babasahin ko mga kapatid sa Bible. This is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in mankind. Sumpain daw yung mga tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Who makes human flesh his strength and turns his heart from the Lord. He will be like a juniper from in the Araba. He cannot see when good comes, but dwells in the parched places in the wilderness, in a salt land where no one lives. But in verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence indeed is the Lord. He will be like a tree. Ikaw daw o siya daw na nagtitiwala sa Panginoon ay magiging kagaya ng isang puno, planted by water, na naitanim na malapit sa tubig. It sends its roots, yung kanyang ugat, out toward a stream. It doesn't fear when heat comes. And its foliage, yung pollen, yung bulaklak, remains green. It will not worry in a year of drought or cease producing fruit. Napakaganda ng ating Bible verse for today. There is a powerful key that will enable you to face every financial problem, every circumstances, even this pandemic, this COVID outbreak, every financial crisis, and your time of financial famine with a total absence of fear and worry. There is a key. At yan ang ating pag-aaralan ngayon. God gives us a comparison between those who trust in other people and lean to their human strength versus those who trust in and rely upon the Lord. May mga binigyan tayo ng comparison ng isang tao nagtitiwala sa kapwa-tao at ang isang tao nagtitiwala lamang sa Diyos. In Psalms 125 verse 1, they that trust in the Lord, sila daw mga nagtitiwala sa Panginoon, shall be as Mount Zion, ay magiging kagaya ng magiging kagaya ng bundok ng Sion, which cannot be removed. Isang bundok na hindi kayang magiba, hindi kayang magalaw, but abideth forever. Yung mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi magagalaw, hindi matitinag, because they trust in the very word of the Lord. They will not fear during their time of financial need or famine, but will continually be fruitful and prosperous. Yung daw mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi matatakot sa mga kagutom, hindi matatakot sa panahon ng kawalan, bagkos ay magpapatuloy na sasagana, bagkos ay lalong yayabong ang buhay,
Yan ang sinasabi ng Panginoon. The individual who trusts in the arm of the flesh is cursed. The Bible is clear that when you trust humans, kapag ikaw ay nagtitiwala sa tao, at minsan napakahirap magtiwala sa tao, hindi mo pwedeng panghawakan ang sinasabi ng tao. Because people will always fail. People will always disappoint. Yes, they may be good in the past, but their kindness and their goodness will always be limited. Pero ang sinasabi ng Panginoon, but those who trust in the Lord will be blessed. Pagpapalain ng mga taong nagtitiwala lamang sa Diyos. Kaya huwag tayo magtitiwala sa tao, kundi sa Panginoon lamang. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Hindi tayo mangangamba. Sa panahon ng kagutom, sa panahon ng takot, tayo ay patuloy na magbubunga at patuloy na sasagana kung aasa lamang tayo sa salita ng Panginoon. In Jeremiah 17 verse 5, this is not something that a person spoke. At the beginning of Jeremiah 17 verse 5, there was a word that says, this is what the Lord says. It's not about Jeremiah talking about this. No. This is what the Lord said to Jeremiah. There was a word that says, ito ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtitiwala sa kapwa-tao. If you continually trust in yourself, kapag ikaw ay nagtiwala sa sarili mong lakas, sa sarili mong galing at talino, if you trust in your bank account, if you trust in your salary, in your investments, in your stocks, instead of relying and trusting God to meet your needs, then you will never be able to live in prosperity that God has planned for you to live in. Maraming tao ang umaasa sa kanilang sariling lakas. Maraming tao ang umaasa sa mga investments. They put their hearts into all these things. Pero kapag nawala na ang pagtitiwala ng isang tao sa Panginoon, ano ang sinasabi? We will not be able to live in prosperity that God has planned for us. Hindi tayo mabubuhay ng masagana na kagaya ng iniisip ng Panginoon. Ano pa ang sabi mga kapatid? God's promises for supernatural provision. I was talking to my wife a few days ago. You know, I was always fascinated about how God is a God of miracle. I mean, yesterday there was our devotion about Peter, John, and James. That all night they spent all night at the sea. They spent their strength. They spent their masters. Their master fisherman. Magdamag silang ng isda, ngunit wala silang nahuli. But when Jesus told Peter to go back and spread out and cast out his net at the deeper part of the sea, God, who is the creator of the fish, brought the fish into the net of Peter. Ang Panginoon din na nagdala ng mga isda sa lambat ni Pedro. You see, ang Panginoon din na nagbibigay ng pagpapala. It is God who gives us the power to gain wealth, but the wealth itself, it is God who brings it to our nets. Ang Diyos din na nagbibigay ng mga isda, ng mga kinikita natin, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng asahan ang iyong bank account. Hindi mo pwedeng asahan ang iyong trabaho. Hindi mo pwedeng asahan ang iyong employer, because kapag umasa ka dyan, then you will fail. This is what Jeremiah 17 verse 5 says. Na kapag umasa ka, cursed is the man who trusts in mankind. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sumpain ang tao na hindi nagtitiwala sa Diyos. At ano pang sinasabi ng Jeremiah 17? Blessed is the man who trusts in the Lord. At yun ang kailangan natin gawin, mga kapatid.
Gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. God wants us to provide supernatural provision. When you face financial problem, when you do not know where you will get the money to pay for your bills, to pay for food, tuition fees, and basic necessities for your family, do you trust other people? Kaya minsan, nakikita ko ngayon maraming mga ayuda ang gobyerno. At pag diyan ka talaga umasa, kulang. Laging kulang. Laging kulang ang supply ng tao. But if you rely on the very provision, the supernatural provision of the Lord, then you will not run dry. Do you trust in other people? Do you look to the arm of the flesh? Or trust in your limited abilities to obtain the necessary financial to meet these needs? Kapag may mga problema na pinansyal o problema sa anumang bagay, umaasa ka ba sa tao? No, you should not. You have to rely on the supply that God will give you. God wants you to trust in and rely upon Him for your daily provision. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya ka lang umaasa. You see, in this passage from Jeremiah, the root word extends to the source of a righteous man or woman's strength, like the very roots of a tree itself. Not planted, but transplanted in a safe and well-watered place. You see the transplant, kapag nagkakaroon ng transplant ng mga kidney, ng mga heart transplant, it means transplant, it means it was being moved from one place to another. And in Jeremiah chapter 17, verse 5, it is transplanted in a safe and watered place. When we ask God to take charge of the direction of our lives, kapag hiningi na natin ang patnubay ng Diyos, ang paggabay ng Diyos, nagtiwala tayo sa Panginoon na siya ang mag-direct, siya magbigay ng direksyon ng ating buhay, He does literally transplant us. Ang ginagawa ng Panginoon when we trust Him, tinatransplant niya tayo, ginagalaw niya tayo from wherever we are to the place where we are going to prosper. He is going to transplant us from a dry, arid, self-controlled, and often weedy plot to the one that is well-watered with Him as a source of life. You see, ililipat ka ng Diyos sa isang matuyong lupa, tigang na lupa, ililipat ka ng Diyos sa isang lupa na laging basa, laging may supply ng tubig. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Of course, that does not mean that we will avoid times of drought or exposure to too much heat. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka na may expose sa init o hindi ka magkakaroon ng tagtuyot. They are still mentioned here, but rather that we need not fear when that heat comes. Pero ang sinasabi ng Jeremiah, hindi kailangan tayong matakot kapag dumarating ang tag-init. Or worry when life appears to have dried up because of the faithfulness of God. Dahil sa katapatan ng Diyos. Because of God's faithfulness, hindi tayo dapat matakot sa lahat ng mga alalahanin ng buhay because God is faithful. Makakaasa ka ng Diyos ay tapat. Even sometimes, we are not faithful to God. Ano pa ang sabi? Because of the faithfulness of God, the gift of His Son, ang Panginoong Hesus, and the power of the Holy Spirit are our ever-flowing source. Meron lagi tayong supply. Meron lagi tayong source na nanggagaling sa Panginoon. A source of life everlasting, that's something of which we can be really confident. So makakaasa tayo na ang supply ni binibigay ng Panginoon ay sapat sa ating mga pangangailangan. In Deuteronomy chapter 8 verse 3,
God wants you to trust in and rely upon Him for your daily provision. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya ka lang umaasa. God really wants it. God loves it. When we trust in Him, when we rely only, exclusively in the Lord, God likes it. Gustong-gusto ng Panginoon yun. Na sa Kanya ka lamang umaasa, hindi sa kanino man. Kaya huwag kang aasa sa tao. As He supernaturally provided daily manna for the children of Israel during their 40 years in the wilderness, God will provide for all of your daily needs when you keep your trust in Him. Noong nagtatravel ang mga Israelites for the last 40 years in the desert, God provided them a bread from heaven, which is called the manna. M-A-N-N-A. Yun ay nagmumula sa langit, tinapay na nagmumula sa langit. Isinupply ng Diyos ang mga tinapay na ito all throughout the journey of the Israelite out of Egypt to the promised land. God daily provided the needs, the basic necessities of the Israelite. At yan din ang gustong gawin sa iyo ng Panginoon ngayon. Kung sa Kanya ka lamang aasa, makakaasa ka kapatid na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known. Nung pinakain ng Panginoon ng mga Israelita ng manna, wala pang kumain nun. There was no such thing. Sinasabi ng Deuteronomy na hindi ito alam ng mga nauna pang mga anak ng Diyos. Like Adam, like Abraham, they've never had that. But God did that. Sent the manna to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. When you face desperate financial needs, your trust must be in God's Word. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga pangangailangan, kailangan ang titingnan mo palagi ay ang salita ng Diyos. This is gonna be your first resource. Your trust must be in God's Word that He has given you. Instead of trusting in limited and natural resources, God wants you to act upon His Word and promises. Trust, believe, and totally rely upon Him to meet all your needs. Ang Diyos lamang ang kayang magbigay ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Ano sinasabi mga kapatid ng ating Faith Promise Declaration 132? My trusting and depending upon God are the keys. Ang aking pagtitiwala at pagdepende, pagkapit, pagsandal sa Panginoong Hesus, sa Panginoon, ang susi ng aking kasaganaan sa gitna ng ganitong mga kahirapan, despite and even during the times of great financial difficulty. I will not trust in my own strength. Hindi ako magtitiwala sa sariling kakayahan ko at hindi ako titingin sa kakayahan ng ibang tao na kilala ko. Hindi ako magtitiwala sa kanila. I will not trust in my own strength or in another person's natural wisdom or abilities. I will totally rely upon God. I will act upon His promises. He will sustain me. I will not suffer want. I will be continually satisfied. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang aasa sa tao. Kasi minsan mabibigo ang tao. May mga pangako yan. Ano ang sabi? Promises are made to be broken. Kaya pag ang tao ang nagsabi, huwag ka agad maniniwala. At huwag ka masyadong dependent sa mga tao. Doon ka lamang aasa sa ang Diyos na hindi bumibigo. Because Jesus never fails. Ano pa ang sabi ng Panginoon?
In Jeremiah 17 verse 8, "For he shall be like a tree planted by the waters, that spreads out its roots by the river, and shall not see and fear when heat comes." Ang isang halaman nga naman na nakatanim sa isang batis ay hindi matatakot. Dumating man ang tag-init, dumating man ang tagtuyo. Ngunit because the plant that has been planted and transplanted by the river, by the water, hindi siya matatakot because ang river na yun signifies and associate with the Lord. Ang Diyos ang magbibigay, ang magsusupply ng lahat ng iyong mga pangangailangan. When you fully learn to trust God and live your life, not by bread alone. Ano ang sabi? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Huwag ka mabubuhay lamang sa tinapay. Huwag ka maghahanap buhay, huwag ka magtitiwala lamang na ang iyong buhay ay para kumain lamang. Kundi magtiwala ka from the word of the Lord that proceeded out of the mouth of God. You will never be moved. Ano ang sinasabi ng Biblia? Hindi ka magagalaw, hindi ka matatakot. Dumating man ang init. Because you are relying to the very source of life, to the very source of the supernatural provision. Regardless of the financial problems or crisis that you may face, you will not be affected by them. Hindi ka maapektuhan ng mga kahirapan sapagkat umaasa ka sa Diyos. You will be like a tree that flourishes even during a time of drought. Ikaw ay magiging kagaya ng isang halaman, ng isang puno na patuloy na mamumunga. Patuloy na, ano ang sabi? Its leaf, yung kanyang dahon, shall be green. Will remain green. Mananatiling berde ang dahon mo. Hindi tuyo because you are being blessed by the continual flow of water by the river. Yung river na yon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo noon. Aasahan mo lagi ang pagbibigay, ang supply na nagmumula sa Diyos. And you shall not be anxious and full of care in the year of drought. Hindi ka mag-aalala sa panahon ng tagtuyo. That can be found in Jeremiah 17 verse 8, Amplified Version. Kaya kung aasa lamang tayo sa Diyos, mga kapatid, walang kahirapan na magaganap sa buhay mo, walang takot na magaganap sa buhay mo, sapagkat ang iyong pag-asa ay nagmumula lamang sa kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, yun lamang gusto ko ma-share sa inyo ngayon. At I hope na napagpala kayo ng salita ng Diyos. Samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Maraming salamat o Diyos. Panginoon, sa amin po na pag-aralan ngayon that we are not going to rely and trust to other people. Kami, Panginoon, ay hindi magtitiwala sa mga tao, kundi magtitiwala lamang kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kakayahan, at sa iyong pagbibigay ng pagpapala ng kasaganan sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin ko po sa mga kapatid ko na nakakapakinig, nakakapanood, nagsishare, Panginoon, ng mga video na ito, Panginoon, Lord, bless them. Touch their financial life.